pagbabagong mikropono. Pero sige, sige, okay lang. Darating si Joyce, hindi problema yan. So, magandang hapon. Ito po si Tato Malay. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan at kayo po ay makakapiling namin kung nandyan kayo na makikinig hanggang alas 5 ng hapon. Yan. Naninibago ko kasi hinihintay ko si Joyce, akala ko siya yung mag-i-intro. Okay lang. Si Albert Alright. Padlan po to. Welcome to Kamalayan. Wonderful Monday afternoon. Magandang hapon po. Magandang Kamalayan. Welcome. Nag-umpisa na naman tayo itong linggo na to. Magandang mga usapan to. Be ready for mga pasabog ni Mr. Tato Malay. Wala tayo pasabog. Si Danny at Chensa lang ang nagpapasabog Ayun. sa mga inaano niya sa programa niya. Tayo anong tawag doon? Hinay-hinay lang. Sumasabog din yung mga hinay-hinay mo. Ay, kung sa kanila, kung sa pandinig nila, yun ang... Isa pang mananabog. Sino? Ito na, dumadating na. Ayan. Ako, Isa pang sumasabog na babae. Allah. Okay. Takbo. Dali. Lako, kaya ko ba sa babae ito kung ano bang mga pinagagawa ngayong mga panahon ngayon na ganitong klase. At nagmamadali, ang laki-laki ng bag na bit-bit at mukhang maraming laman. Oo, ano ba yun? Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa iyo, Patrick. Hinihingal kay Patrick Tulfo, kay Choco Martin, at kay Leia. Ayan, magandang hapon. At sa mga taong nandito, kay na Candy, hingal ako. Okay. Alright, So, ayan. Ngayon ay Lunes. Start na naman ang ating linggo. At tayo ay meron na naman tayong mga nakahandang mga pag-uusapan. Dahil ito ang topic natin for the past 2 weeks. Wala pa tayo sa kalahati. Nakakatatlo pa lang tayo doon sa among the 25 lessons na pinangako natin na i-share natin. Gusto mo talagang paabutin hanggang katapusan ng buwan, ha? Hindi sa gusto ko. Kaya lang, kahit na gano'n ko kabilis explain, mukhang marami talagang kailangan mapag-usapan. Bawat isa kasi na maraming example, maraming pinag-uusapan tungkol doon, eh. Okay lang. So, gaya ngayon, ang ating ibabahagi ngayon o paparinig sa kanila ay isang mensahe na nakakataka kung bakit ganun siya. Pakinggan niyo muna, ha. Tapos, bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Example. Hindi, ilang segundo pag-isipan nyo. Mag-react lang kayo kung ano yung dating sa inyo nito. Okay. There is nothing you have to do. There is much you will do, but nothing you are required to do. Wala akong dapat gawin. God wants nothing, needs nothing, demands nothing, commands nothing. Okay, ulitin ko, ha? Galing, Kala ko wakadu. In other words, ito, there's nothing you have to do. Patay kayo dyan. Sige. There is much you will do, but nothing you are required to do. God wants nothing, needs nothing, demands nothing, commands nothing. Ang Diyos pala, wala namang palang Bakit, anong pinagagawa ba natin? Okay. Ikaw, Albert, ano ang dating sa iyo noon? Nasa Diyos na lahat. Oo, God will provide, di ba? Nasa Kanya na lahat. Wala kang Dapat magagawa. gawin. Wala kang magagawa para paligayahin siya. Wala kang maibibigay kay God. Actually, tama ka. God is the source of all our Supply. infinite supply and unlimited There's nothing you can abundance. do. There's nothing you should do. You're not wakadu. So You yun cannot yung give God anything. yun yung kuha natin. Wala siyang kailangan. Yun yung premise natin. Walang kailangan dahil nga ang Diyos Ang nagbibigay. nagbibigay ng lahat. Nanggagaling sa Kanya Kumpleto. lahat. Ano ba ibibigay mo sa Kanya? Alright. Yun ang magandang... Yung tithing. Balik mo sa Kanya yung 10%. So, in other words, if God is the creator of everything,
Ito, again, we are talking of God, but we are not discussing religion here. Yan ang tandaan ninyo. Kaya huwag kayong mag-iisip na meron kaming mga agenda rito na may gusto kaming anuhan na relihiyon or whatever. No? Wala kaming balak na ganun. Ina-explain lang namin kung ano ang Diyos sa amin pagdating sa kamalayan. At ang kamalayan hindi religious organization ito. So, ito ay parang a practical way of looking at God. Kung hindi ka sa anumang reliyon at gusto mong malaman kung ano yung Diyos sa buhay mo, ito siguro ang pwede mong maging basis for thinking about what God is all about, no? So wala tayong dito. Anong tawag dito, yung magiging controversy na medyo matatamaan ng ibang Pero hindi faiths. may sinabihan ako ng ganun dati, Tato. Mm. Pero very very religious siya. Hindi naman may ibang sekta ng Christian. May ibang Christian sect siya. Sinabi ko sa kanya na God loves me but needs nothing, would not judge me. Hindi niyo matanggap yun. Yun. Bayaan mo muna sila sa ganun. Hindi, Okay lang. pero ibig sabihin, ang point ko lang dyan is itong sinabi mo, medyo mahirap din tanggapin ng mga iba. Maraming hindi makakatanggap niyan. Totoo yan. Kaya nga, inunahan ko na kayo. Sabi ko nga, walang walang bahid na Relihiyon. masamang balak. Pero kasi ang basehan lang kasi nito basehan lang nito kung si God ang lahat na talaga. Oo. Kasi yun ang ano tingin. pang kailangan niya? Hindi ba, yun ang tingin natin sa Diyos Lahat naman ng reliyon, yun ang tingin sa Diyos Hindi ba? Kaso lang. Anyway, so, if God is the creator of everything, di ba? Sabi nga. And, talagang wala ka may isip na kung ano man yung nakikita natin or nagkakaroon tayo or na-experience, galing lahat yan sa Diyos, Kanya, no? So, in other words, kung lahat yan nasa Kanya na or Kanya Galing sa Kanya. ano pa talaga ang kailangan niya? So, wala, di ba? Kasi sa Kanya na lahat Teka muna, may tanong ako dyan. Kung ang God ang infinite supply natin, bakit ganun? Bakit nauubusan pa rin? Bakit walang ganito, walang ganyan? Ano yung naubusan? Ano ang naubusan sa'yo? Usually, di ba, ang mga tao kapag sinasabi, akala ko ba ang Diyos ang gagawa ng lahat ng paraan? Bakit wala akong ganito? Mahirap pa rin ako, etc., etc. Yan ang magandang Di ba? natin. Pwede natin. Okay. Napag-usapan na natin yan. Pero sige, kasi- laging magandang pag-usapan Tama, yan. Yan ang maganda talagang talaga pinaka-major. Yan ang hinihintay ko sa yung tanong Yan Alam ang, mo, ikaw, yan ang major. alam kong ganun ka magtanong So, Mahirap pa ako. Kala ko ba bibigyan na lahat? Oo. Di Kung ba? yung mga ibon binibigyan, ba't ako? Okay. Ginugutom ako dito. Okay. Hindi ba? Oo. Okay. Hindi, totoo. Sa Biblia, ano ba ang unang storya ng Diyos? Merong paradise na tinatawag na Paraiso. Paraiso, di ba? Ando na ang lahat. Tapos ang mga nandoon lang si Adan at saka si Eva, di ba? Yan ang istorya. At ang mansanas. Tapos yung mansanas Ay, yung na ahas. napakasarap na hindi nila matanggihan ay kinain nila. Okay. Kinain ni Eva muna, no? At ni Adan. Huwag mo kakalimutan yung ahas ni, tapos, ni Candy. Okay. So ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng parang diskusyon na bakit kinain mo yan? Yan, parang kwan. Tapos ang nangyari, parang napahiya yung dalawa. Hindi naman sila sinabihan na Umalis. Pero sila na nagkusang umalis. Nagkusang umalis sila. Okay. Hindi, nagkusa ba yun? Nagkusa sila Nabasa ko parang they were banished from paradise. Ganun. Siguro napagalitan lang. Pero ang nangyari is parang napahiya, umalis. Yan, ganun ang parang dating. ganun ba yung Oo. Siyempre, di ba, katulad ng magulang, papagalitan lang anak. Ikaw, kung lalayas Stow ka. away. Ganun. Okay. So, ganun na nangyari. Gusto na umalis. pala yun nun. Oo. So, ngayon, ang nangyari, para ba ngayon, ang tingin ng tao sa sarili niya, kailangan meron siyang gawin para makabalik sa paraiso. Oo nga, no. So, yun yung nagiging problema natin ngayon. Kailangan niyang i-satisfy. Pero meron akong kailangan magawa, no?
no, pagsisisi, o pagsusori, o To make amends. to make Ganon, amends, ganon. para lang makabalik. Makabawi, oo, dun sa Oo. ginawa. Which is actually an act for a human being. Yun na nga, di ba? Ganun Ibibigay mo sa human yun. Oo. Hindi, kaya sa akin question mark yun eh. Kasi, hindi naman human being si God eh. yun na nga. God nga yun. Kaya nga eh. Tingin na kasi natin Oo. sa Diyos, tao. Tao. Kaya parang na-offend natin. Sorry. Kasi binibigyan ng karakteristik na tao eh. Mm. Karakteristik ng mga emperor, karakteristik ng Mga hari, yan. hari, Oo. emperor, ganun. Na nagagalit, na pag nagalit, kailangan magbigay ka ng may parusa, o kaya, Di ba? pagsisisi. Depende kung kailangan anong... magbigay ka ng mga gold mo or Oo. mga harvest Regalo, mo, yung mga ganun. Depende kasi depende sa panahon 'di ba? Kaya sinasabi kong na-associate siya as ganito, as ganyan katulad ng sinabi mo kanina, emperor or kung ano pa man yan. Nung time na yun yun ang parang yung nakakataas eh. Yun ang mga emperor, Oo, hari. sige. So, Going yun back ang to my question, Actually, sige. paano nga Okay, kung talagang siya ang infinite supply natin? Alright. So, ang nangyari sa tao nga, umalis, lumayas, at naging, buong tao na lang. Nawala yung the other side of his nature, the spiritual nature. In terms of... which di ba, ang tao talaga is a spiritual being. That also has a physical body. Ngayon, parang yung spiritual nature niya, nawala yung divinity niya. hindi niya Yung pagka-Diyos niya in terms of pagkakaisa sa Diyos, no? So parang yun ang nawala. So ngayon, okay, naging full-blooded tao siya. sige, tao na lang. So therefore, Parang nagkaroon naging ng animal. O yan. nagkaroon ng hiya, ganun. Huwag naman animal. Hindi, parang gano'n na nga. Animal ka. Buti na yung animal kaysa hayop. Hayop ka. Hayop ka. Ayan, sige. Don't say that. In other words, okay. Si Michelle nakikinig ko. Sabi ni Michelle, makikinig ako sa inyo tapos puro mga hayop, animal ang pinagsasabi niyo dyan. Okay, May sige. matututunan ba yung tao sa Okay, eto na ngayon. Yung tanong mo, bakit nawala yung mga gusto mo sa buhay mo? Yung parang ang hirap mong makamit. Alright. Saan ka umalis? Nasagana. Doon sa paraiso. Oo, Okay, kasi okay. Di ba? meron ando na lahat eh. Oo, Umalis nandun na ka lahat, pa. umalis ka doon eh. Okay. So wala ka na doon sa Wala ka na doon ngayon. sa So lugar ngayon, na ang prosperous. sabi kasi, ngayon maghirap ka, magtrabaho ka. May punishment ka na, yun ang sinasabi mo na parang pinalayas eh. Hindi naman pinalayas. O sige, gusto mo dyan, pero maghihirap ka ngayon. Yan. Bad naman ni God. Oo. Hindi ba So, gano'n anyway. So, pinaghihirap o magtrabaho ka. Kawawa Okay, naman kusa. sila. Pero yun na nga, no? Hindi na pwede magkamali. Oo. Sige. So, yun ang naging nature, yung naging, tinanggap na lang tao na Okay. kailangan magtrabaho na siya para mabuhay. You have to suffer or Magpakasasa. Kailangan mahirap. Yan, magpakasasa para lang makuha mo lang uli yung kaginhawaan na you kahit have to- mapano. Basta you have to work hard in order to. Ngayon, Yun ang yan ang nakagisang ngayon, di ba? Work hard. Ngayon, ang tanong nga is, ang totoo ba sa katotohanan, ano bang katotohanan? Ang reality is Natanggal ba talaga tayo sa paraiso? O nandiyan dyan pa rin Pag ako tayo? tanungin mo, Nandiyan dyan pa hindi rin umiikot tayo? eh. Pag, Ha? hindi umiikot pag ako tinatanong mo. Bakit? Nadidiretso. Si Joy, Si tanungin Joyce, muna. tatanungin ko. Hindi, okay. Para baka sakaling iba sagot Oo, mo na. sige. So, sige, Joyce. Tanungin kita. Ngayon, Nawala na ba tayo? wala na ba tayo Sa paraiso? sabihin, kasi hindi ba, ang katotohanan talaga is we are made in the image and likeness of God. We are children of God. We are really the sons of God. Kan? Yung pagkakaisa natin sa Diyos, nawala ba talaga yan sa katotohanan? O talaga tayo lang ang nagsabi na
wala na kasi ang kwan ko eh. Yung parang Hiwalay na ako sa nahiwalay ako sa Dati kasi Diyos, kasama eh. natin ang Diyos eh. Di Oo. ba? So, Hindi ganun. naman Ganun. eh, 'di ba? Sabi mo nga yung pangalawang sinabi mo eh, tayo lang, feeling lang natin humiwalay tayo. Ayun nga. Pero hindi tayo pagkailanman may hiwalay sa Diyos. Okay. Tama pero- ba ako? Oo. Ngayon, pero karamihan ng mga kaibigan natin o yung mga na nakakausap ko, ang tingin nila is hiwalay talaga. Kasi Nakahiwalay. una-una, nasaan ba ang Diyos? Tumitingin palagi sa taas. Okay, so hiwalay na nga. So, nandun. So, ibig sabihin, hiwalay. Kasi, pag may nananalo sa mga famous awards, di ba, Michelle? Pag may mga artista na nanalo, pag sabihin, thank God, nakatingin, nakaturo nakaturo sa sa taas. taas. Thank you, God. Thank you, Lord. Yan, sa To taas. that guy up there. So, talagang hiwalay. Sabihin niya ng ano eh. Oo. Ngayon, Hindi man lang second floor, ano? oo. Hindi man lang na para bang katabi lang dyan. Nasa ulap. O So, whatever, malayo ganun, eh. Oo, malayo talaga. Nasa ulap eh. So, ibig sabihin ko dun sa tanong ko, ang kulit ko, no? Hindi Oo. pa kasi sasagot yung tanong ko. Sige na yun. Sige. Dadating din tayo doon. Oo. Oo, ang ibig sabihin doon, sinasabi natin na infinite supply ang God, pero nakakaranas tayo ng hindi maganda. Dahil ba doon sa simula na sinasabi nagsimula kay Eva at Adan na umalis tayo? Yun ang Lang pakiramdam natin nakahiwalay tayo. Yun ang ginawa ng tao. Sila nag-isip siya na humiwalay siya. Because ang feeling natin hiwalay tayo, nawala yung Yung oneness natin with God. paniniwala natin o pagkakaintindi natin na the kingdom of God is in us. So, Kasama tayo. so katulad niya yung mga... Makukuha din natin yung gusto natin. Oo. So may paraan pa ba? Katulad niya, mahabang panahon na ang nakakalipas siyang kay Adan at kay Eva. Ibig sabihin, may panahon pa ba para sabihin na ang God is our infinite supply? Ano yung pa pwede natin gawin para hindi na yung laging sinasabi, infinite supply, bakit hanggang ngayon wala pa rin ako? O, diba? Eto So nga ano ang dapat gawin? Ito nga ang palagi natin sinasabi sa Yun kamalayan. ang pinupush natin dito sa kamalayan. Okay. Ang Diyos ay nasa kalooban natin. Hindi tayo Nasa talaga kalooban nahiwalay. natin. Kasi Alam mo, yun ang hindi niya nakikita pinakamensahe. ang ginagawa mo. Yun ang pinakamensahe nga ni Jesus nung dumating siya sa buhay ng mga apostoles. Sila tinanong siya, nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Ang sabi niya, nasa lupa. Saan? Sa kalooban. Ang kaharian ng Diyos ay nasa aking So the kalooban. kingdom Pwede of God ba is at yun? hand. So in other words, hanggang ngayon, sinabi na nga ni Jesus yan, nasa Biblia yan, hanggang ngayon, hindi pa natin tinatanggap na hindi pala tayo nawalan ng koneksyon. Hindi, kasi Bakit? may mga teachings din na nasa taas nga. Oo nga. Bakit hindi, yun, sige, tama daw na, no, sa sinasabi nyo na bakit hindi natin matanggap kasi sinabi mo nga, yun nga, Albert, may mga teachings na nasa itaas. So, iba't iba kasi, so ulitin natin, hindi natin pag-uusapan ang relihiyon kasi yan ang ugat, di ba, ng pag-aaway. So, hindi natin pag-uusapan. Tama yung sinabi ni Candy. Hindi The body hindi tayo is a temple magtutukoy of the ng Holy reliyon Spirit. na, pero kasi yung mga pare, sabi ganun. Hindi. Wala. Hindi. Pero Kaibigan natin pero mga meron pare. mga may teachings talaga ng ganun na nakahiwalay. Oo. That God is up there, ganun. Pero ang reality, ang katotohanan, if you look at the concept na God, the kingdom of God is within you, nandyan niya, si God ang ocean, isa kang patak ng ocean. So, lahat ng katangian ni God, meron ka rin. You are capable of creating. Makukuha mo yung ano. Actually, okay, bago tayo natin ibalik dyan, Ay, sa totoo lang ngayon, sino talaga ang nagpaalis? Ang tao. Ang tao mismo, ayon Oo. nga sa kwento, di ba? Kwento Hindi ang ni- Diyos ang nagpalayas. Ang tao hindi ba? ang nag-alis ng Diyos sa buhay niya. Ayan, sige, ulitin ko lang yung sinasabi ko. Kasi, di ba, lahat naman ng relihiyon, iisa lang ang gustong mangyari. Kapayapaan at pagkakaisa. So, yan ang ginagawa din natin dito. Ayan. actually, ang naman parang love thy neighbor ang talagang tinuturo eh. Oh. Yan. Okay. So, in other words, ito na. So, kung talagang wala naman pala talagang tayo gagawin, wala ang kailangan ng Diyos para sa atin, ayan, tita mo si Danny, nagsasayaw doon. Rock and roll. Rock and roll. In other words, kung wala talagang dapat gawin at walang dapat ayusin, ang katotohanan dito ngayon ay lumalabas na
kailangan lang talagang sabihin natin na, wala naman pala tayong pinagkakaiba ngayon sa noong unang panahon nila Adan eh. Dapat pala ibalik natin doon sa dating kalagayan nila. So in other words, sa totoo lang, nasa paraiso tayo. Ngayon, kung gugustuhin mo, mamili ka. Kasi ngayon, we have a choice eh. Kasi anong binigay nga sa atin ni God? Free will eh. Kaya nga namili nga ang si Adam and Eve noon eh. May free will kasi eh. Pero again, when you have free will, it doesn't mean na may mapipili kang pag napili mo yun eh, forever doon ka na. Pwede kang palipat-lipat kung ano man yung gusto mong ma-experience muna. Pag hindi mo nagustuhan, di balik ka doon sa kabila. Ganun lang yun eh. So ngayon, nagugustuhan pa rin yung kalagayan nyo. So sasabihin nyo, hindi. Tapos hintayin pa rin nyo bago kayo hanggang mamatay kayo para lang maka-experience ng kaligayahan. Ang sinabi na nga dito nandiyan ka na nga eh. Dapat na-experience mo yun. Bakit ayaw mo pa experiencein? So in other words, ang lumalabas dito, katulad ng tanong ni Joyce, bakit wala? Kasi, Bakit ikaw ang ganon? nag-isip na wala. Ikaw ang nag-isip na nahiwalay sa'yo lahat ang kayamanan na para sa'yo. Ayan, dahil dyan, bago natin ipagpatuloy ang lumalalim na usapin ito ni Tato at ni Albert, magpapakilala muna tayo ng istasyon. Magbabalik po ang programang Kamalayan, makalipas lamang ilang saglit. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy kayo nakikinig dito sa programang Kamalayan. At syempre, bago natin ituloy ang ating mga pinag-uusapan, babati muna ako. Ang mga lagi kong mga binabate, ayan. Unahin na muna natin Mga binabate. Unahin na nga natin si Mami Kate. Hello sa Mami Kate, kay Christina Ledesma, kay Pilar, kay Donor, kay Violeta, at sa marami pang iba, at sa mga ayaw magpabanggit, kay RD Mirador, kay Marian Teresa Rivera, at marami pang ibang mga nandyan sa abroad. Ayan, salamat po sa inyong panonood sa YouTube. Ayan, comment din kayo minsan, huwag na kayo mahiya o kahit ano nyo na lang sa akin. Tawag nito, PM na lang, huwag na mahiya kung merong mga katanungan. At syempre, nga pala Albert, galing tayo nung Sabado sa Kayani. Natutuwa ako sa ni Doc sa Londong. Sa Londong, ang galing-galing. Meron pa siyang we at wa. Manood kayo, puntahan niyo yun, pakinggan mo siya. Para maintindihan niyo yung sabihin ng we at wa. Natutuwa Para kayo. nakakatuwa ang we. Bagay ito sa mga kalalakihan. Ayan, kayo naman, baka meron kayong gustong batiin dyan. Babatiin ko si Chari na nagbigay siya ng message sa akin kahapon tungkol sa tungkol sa Kamalayan, pero tungkol din sa sa Kayani, maniwala ka. So Naniniwala ako. humingi ako ng Hindi dapat sa'yo. humingi ako ng permiso sa kanya. Sabi niya, sige, basahin mo. So ang sinasabi niya dito sa message niya, thank you Kuya Albert. A million thanks po. Very effective kay Mami yung supplement, lalo na sa yung nilalagay sa bibig. Yung nitro. Nitro yung oxide. nitro. Binigay ko sa kanya yun. Binigyan ko siya ng isa, ang maliit. So sabi ko, subukan mo sa mom mo. Sabi niya, Bakit may sakit ba yung mom niya? ito nga yung kwento eh. So, lalo na yung nilalagay sa dila, sa tangko linagay, and then may affirmation pa siya. At yung books na nakuha niya, at saka yung USB na pinapakinggan niya yung conversations with God, gano'n. Oo, kay Louis City. Napabago at napadagdag ang gumalaw bigla.
Ayan, teka muna habang hinahanap mo yung iba niyang message. Sabi dito ni Willie, masayang kamalayan po. Sana po ibaba na ng konti ang pamasahe. Patuloy na pagbaba ng diesel at gasolina. Itaas ang sweldo kahit konti. Good faith, Willie. Eto pa, may tanong siya. Sige, baka mamaya makalimutan ko para masagot mo na rin, Tato. Ano po kaya ang magandang masabi kapag nakaharap ko na ang Diyos? Ma'am Joy, Sir Tato, Sir Albert. Ganda talong yan. Napakadali. Parang kamusta ka na dyan? Oo. Ayun lang, sabi mo lang, harap mo na eh. Wala nga sa harap mo eh. Nasa kalooban mo eh. So, gusto mo kausapin ng Diyos, kausapin mo ngayon, Diyos. Or are you talking about yung pag nag-reincarnate ka? Actually, ngayon pa lang, practicein mo na. Nasa harapan mo na siya, nasa kalooban mo na siya. Anytime kausapin mo si God. Actually, nandyan siya. Nakikinig siya palagi sa'yo. Ayaw mo lang siyang kausapin eh. Nasa kalooban So, mo siya. kausapin mo na ngayon. At may sasabihin sa'yo yan. Walang problema dyan. Makakaranas ka ng isang klaseng pagbabago sa buhay mo pag naging aware ka talaga na nagkakausap pala kayo ng Diyos. Anyway, babalik ako dito kay Chari. Sinabi niya, sinubukan niya yung nitro sa mother niya na more than a week na siya hindi nakakatayo at laging hilo dahil sa high blood. 3 days lang niya sinubukan lagay sa bibig. Ganun. Yung thrice a day. 3 days. 3 days. Tama. Thrice a day. Tapos Whatever. 3 days niya ginawa. Sabi niya, wow, nakakalakad na ng mag-isang nanay ko. Wow. At wala ng hilo. Iba ng aura niya at lumakas. Mga gamot na niya na binigay sa doktor, sandali lang, wala namang epekto. So hindi na niya dinala sa ospital. At wala nang nararamdaman, lumalakas ang mother niya mag-isa. Pagpatuloy niya lang yon yung nitro oxide. So kasi actually ay nang bumalik yung mother niya sa ospital, parang doon yata na stroke palalo eh. Oo, kasi pag nasa ospital ka, makikita mo doon mga... So, thank you daw, stress. sabi niya. Great. Chari. Every day, nag-level up ang aking kamalayan. Kayo po nila, Kuya Tato, ang mentor, inspiration sa napakasayang buhay ko. Wow. So, talaga, na itong kamalayan na naituro natin sa kanya, at somehow, di ba, gumalaw yung kamay ni God na i-share natin yung kayani sa kanya, sa mother niya. Ang laki ng epekto. Very good. Very, very good for them. So, congratulations. You're very happy for the successes in your life and your happiness. Diba? Yan. Okay. So, tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. So, ang tanong nga talaga dito ngayon ano ba ang ibig sabihin talaga ng free will? Pwede ko bang gawin kahit na kahit na labag sa kautusan ng Diyos? Oo, free will nga, di ba? Oo, di ba? Kaya nga, ang ginawa na nga nila Adam and Eve because of that free will. Basically, they tried whatever they wanted to do, no? Ngayon, ang tanong, ang kwan lang talaga dyan, wala talagang masama at mabuti. Ang tignan nyo dyan is yung what works and what doesn't work. In other words, mag-eksperimento kayo. Kung hindi umubra, huwag nyo ulitin. Kasi ang iba, hindi na nga umubra, gagawin pa uli. Hanggang tuloy-tuloy, walang pagbabago. Tapos tatanungin nila, bakit wala nangyayari? Paulit-ulit ka kasi kung ano yung ginagawa mo pare-pareho. So wala nangyayari. Hindi na nga umubra, inulit mo pa. Hindi ba the height of yung kalokohan? Stupidity. Yan ang tanong. Yan ang sagot doon. So in other words, in English ko lang, kasi ayaw nyo sabihin yung word na Tagalog eh. Kasi parang sama pakinggan, Kasi hindi tayo sanay magsalita ng mga ganung masama pakinggan. Sakit sa tenga. Wala sa kamalayan natin yung mga ganun. Hindi pa pwede sabihin yung gaga. Ano ba doon yung word? G-I-G-A na lang. Para sosyal, di ba? Kaysa naman sa... Naalala ko yun. Yan, G-A-G-A. Kasi, nag-good drive ako kaya. Tapos, naka-waze ako sa kotse. Di ba yung waze, yung nagbibigay ng direction sa internet. Excuse me.
sa internet, no? Tapos kung saan ka liliko, may nagsasalita, may nagsasalita. Turn left sa ganun. Oh, tama. Eh di, ito na eh. Taka ako kung ano yung sinasabi ng babae, no? Kasi may babae nagsasalita eh. Ang galing eh. Turn left to EDSA. EDSA. So, from EDSA, straight forward, and then from the second street, sabi ko, saan yun? Ano yung EDSA? Kasi ang pagkasalita, EDSA, yung pala EDSA. Oo. Di ba yung sa mga... hindi nila masyado. Kasi yung mga American English na... Pre-announce ng computer. Computer naman kasi yun. So, at saka yung pre-announce niya yung nakasulat. Julio Nakpil. Julio Nakpil yung street. Alam ko Julio Nakpile. Buti hindi Julio Nakpile. Julio. Hindi, kasi yung Julio Iglesias accepted na nila yun. Okay. Yung Nakpil, hindi. Julio Nakpile. Sabi ko, okay ito ah. Anyway, yun yung follow-up lang doon sa sinabi ni Joyce na ispellingin mo na lang. Alright, so in other words, what works and what doesn't work? Yan ang palagi niyong tanongin sa sarili nyo. Ito ba mga ginagawa nyo araw-araw sa buhay nyo na paulit-ulit na lang na sinasabi nyo, bakit wala nangyayari sa akin? Eh kasi naman baka wala naman kayong ginagawang bago. Yun pa rin ang ginagawa nyong yung mga sitwasyon na pareho na from the start up to now, yung pa rin. So, yan ang pinaka-problemang malaki. Pag hindi kayo natuto na baguhin. Yan. Meron tayong kwan dito from Candy. Ayan. Di ba po nasa Bible na it's the sins that separate man from God? Naalala ko lang. Actually, okay. Sa totoo lang. Ibang usapan na to. Ito na, medyo ikaw. Another aspect of kamalayan that sa totoo lang, if you seek out the word sin, S-I-N, sin is an archery word. Kung marunong ka mag-archery, yung game ng archery, pag hindi mo na tamaan yung bullseye, ang tawag doon sin. You missed the mark. Yun lang yun. In other words, nagkamali ka. Kahit na you yung pinakabilog lang eh. Yun Hindi ang mo kailangan bullseye. Yun ang ibig sabihin ng sin. So, ibig sabihin, you just missed the mark. So, ulitin mo uli at try to target it in a better way. So, pagbutihan mo. Yun lang yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, hindi masama yun. Ulitin mo lang uli na para ma-eksakto mo ngayon kung paano mo magagawa pero yun. hindi ba sa religions, may negative connotation talaga yun. yun. Binigyan na ng ibang meaning kasi. Kasi yung sin and then it's para bang an act against the laws of God na that is associated with the devil. Ganun. Hindi, kasi ganito yan eh. Up to now, ewan ko kung marireach na ninyo itong aking magiging explanation dito. Sige Kasi na. ito, noong una, of course, I would think the same way as what you had also been thinking about, no? Yung pag sinabi nyo nagkasala, nagkaroon ng kasalanan. Ngayon, iniisip ko we are talking of a God who is almighty, who is omniscient, omnipresent, omnipotent, all-powerful. In other words, masasaktan mo ba ang isang Diyos na ganung kalakas ang power niya? Ganung katindi? O-offend mo ba siya? O-offend mo ba siya? So, ibig sabihin, ang mga pinaggagawa ko, ayoko nang magsabi kung sino man ha. ako na lang kasi tayo, sample natin, tayo, di ba? Wala tayong outside, di ba? Ibig sabihin, yung mga pinaggagawa ko, hindi dapat sa Diyos ako humingi ng tawad. Kasi, hindi naman ako sa kanya nagkasala, kundi sa kapwa ko rin, at sa sarili ko rin mismo. Tama ba? Hindi ka natawad sa sarili mo. Patawarin mo sarili mo. Kasi sino ang gumawa nun? Ikaw din, 'di ba? Nagkaroon ka ng hindi magandang pakikipagkomunikasyon sa kapwa mo. Ikaw din lang 'yon. So doon sa kapwa mo, ikaw dapat tawag nito, gumawa ng paraan para maayos. Tama ba? Oo. At saka yabang ko naman kung pwede ko sabihin na nasaktan ko ang Diyos.
Di ba? Parang Parang sinabi mo na kasing galing. nasaktan Kasing mo ang tindi ko. presidente ng Amerika na, kunyari, Parang gano'n, no? parang yung kasintindi ko, ang ganun ako ka-powerful. Oo. Sabihin gano'n ka ba ka, no? Of course, may pwede nating masabi na we are made in the image and likeness of God. So in other words, if you can think of being that powerful as well, at magkakaroon ka ng ganong klaseng enkwentro na pwede mong masaktan ang Diyos, tignan ko lang nga kung uubra ka. But basically, okay. Ito yan eh. Ang talagang pinagkaiba natin is God is the cause and we, the children, are the effect. So, in other words, we cannot be... Ulit? God is the cause. Siya ang pinagmulan. Tapos tayo ang resulta. Tayo ang epekto. So, in other words, hindi mo pwedeng anuhin yung cause na tayo. Pinagmulan. Kasi yung pinagmulan natin, hindi mo pwedeng maano yan eh. Kasi isa lang yung pinagmulan na yan at yun ang original eh. So, in other words, yun ang pagkakaiba natin dun sa pinagmulan. Alright? God is the cause, we are the effect. But we are one. Alright? Walang problema dun sa explanation na we are one. Kasi yung cause and effect, one yan eh. May resulta eh. Every cause, there should be an effect. So, in other words, andun yan. But, the result cannot actually overcome the cause. The cause can actually create another effect. But the effect cannot create a cause. Since God ang cause, pwede siyang mag-create ng bagong effect. Oo. Pero since tayo ang effect, Hindi na tayo pwede mag-create. hindi tayo pwede mag-create ng bagong cause. Oo. Hindi natin pwede palitan ng good Diyos na sabi, kaya we create a God, a new God. Pero pwede tayong mag-create ng effect. Diba? Oo. May effect din tayo na. Because we are co-creators with God as well. But we cannot, in other words, we cannot replace God. Oh, you cannot replace God. And you cannot do something that will offend will God. offend Him. Oo, kasi nilikha ka lang niya. In other words, anak ka niya, create ka lang niya. So, in other words, paano ka sasabihin mo na parang... Masyado ka naman sineswerte pag na-offend mo pa si God. Feeling mo, ganun ka katindi. Eto, sabi ni... Sino to? Si Willie. Ma'am Joyce, last Sunday po sa loob ng simbahan, may inaway po ako. Dahilan po, late si Father. Nasa likuran ko, panay tingin sa relo at panay, ano ba yan? Ang tagal ni Father, late na naman. Yun ang sabi. Panay sipa sa upuan ko kasi nasa likuran niya nga raw yung nagrereklamo. Napundi na po ako at hinarap ko na siya. Medyo napikon po ata sa akin. Kaya nagalit, kami na lang pang umiwas. Sa oras na yon, gigil na gigil ako. Anong ginawa mo? So, nagsabihan mo pa yung... Pinagsabihan niya siguro yung nasa likuran niya. Nagalit ka ba dahil sa pinaparinggan o yung mga yung sinasabi na o dahil sipa na sipa? Siguro lahat na yun, Willie, no? Kasi sa All of the above na. Oo, nagpapanig. Ano ba yan? Hignan naman si Father, tapos sipa pa ng sipa. O nakakaano na siya, nakakastorbo na siya ng tao. Kasi alam mo, pag yung kamalayan mo, nasa kalmante na, nasa positive. Hindi mo na mapapansin yun. Oo, dead mo muna. Nakakaano yung nega. Nakakabulabog din yung nega. Ano ba yan? Ganun, parang nagiging unusual yun. Oo, eto naman. It isn't by getting out of the world that we become enlightened, but by getting into the world, by getting so tuned in that we can ride the waves of our existence and never get tossed because we become the waves. Okay, maganda yun. Kanino galing yun? Wala. Oo. Sa kanya. Galing kay Salamat. Salamat. Okay. Alright, so in other words, ito nga eh. Wala talaga tayong kailangan gawin na para ma-appease si God. But we have to do something. Remember, we are here in this world to do something. And what is that? Yan, ang tanong. Yan ang magandang tanongin na. At wala na kinalaman sa Diyos yan. Dahil choice mo na yan na mabuhay ka ngayon sa mundong ito. And what are you supposed to be doing? Ito na ang pinakamagandang mangyayari sa buhay nyo. You are supposed to experience life here on earth.
ano ang dapat mong ma-experience? Yung mga hindi mo pa na-experience in the past. In the past life. In other words, we are here to enjoy. Ang tanong kasi dyan is, ano ba talaga ang gagawin ko pag nandito ako sa mundong ito, pag nabuhay ako sa mundong ito? Will I suffer? Should I actually become poor? Para lang mapamala sa akin yung buhay na para maging santo? Hindi. Bakit? Kailangan, ang pinaka dyan is, okay, bakit merong poor, may mayaman? Bakit merong hirap, may maginhawa? In other words, wala talaga yung opposites eh. Basically, it's only love, it's only abundance, it's only power, yung mga, Prosperity. prosperity, Stuff to be grateful for. No. in other words, okay, sige, umpisa natin. Beauty, love, intelligence, completeness, joy, perfection, courage, energy, and sufficiency. In other words, yan. Wala talaga yung opposite. God is love. And there is only love. Love is all there is, sabi nga natin. Kaya lang, para ma-experience mo yung love, merong degrees na katumbas para lang mapamala sa iyo kung ano yung Nang lack of? Oo, para lang kunyari kung walang darkness, paano mo alam na may light? Di ba? Yun lang yun, just to show. But the other is illusion. The other is real. Yun ang So parang napag-usapan natin the last time na the darkness is talagang the absence of light. Ang pinaniniwalaan kasi natin ngayon, yung illusion eh, na hindi totoo eh. Ang kumbaga parang yung tinanggal natin sa buhay natin. Ang totoo, love. Totoo, oo. Yung totoong love. Love is the one that is real. Hindi yung fear. Hindi yung fear. Kasi yung fear is just to Katang-isip. parang just to be able to distinguish exactly how love works really. So, in other words, yun enhance ng love eh. Pag nakikita mong may mga kailangan Pero pag inisip mo talaga yung mga fear na yan, yung mga, ay baka ganito, ay baka ganun. It's, puro baka lang yun eh. Baka lang. At yun ang matatanggap mo. Oo. Yun, baka ganito, baka ganun. Alam mo ba, even without kamalayan, ang sagot ko dun is, baka hindi. Baka yung isa. Baka matalo ko. Baka manalo ka rin. 50-50 yan. Pag inisip mo talaga, pag pinilit mo yan, pwedeng dito, pwedeng sa kabila. Pero ang dito sa kamalayan naman, mag-focus ka doon sa mananalo ka. Yun ang mangyayari. Yun ang ma-attract mo. In other words, ang ganda-ganda ng mundo Doon natin. tayo sa love. Alam mo, okay, gusto mo ma-experience ka agad ang how it feels like to be in a paradise. Yung kumbaga parang feeling mo na, wow, sarap dito, ang ganda dito. Pupunta ka sa ibang bansa na maganda. Yung sabihin yung panibago sa iyo, yung lahat makikita mo. Sasabihin mo kagad, parang wow, iba ito ang ganda, ang sarap na feeling, parang ayoko nang bumalik sa pinanggalingan ko. In other words, parang gusto ko sana palagi ganito na lang. Well, of course, ganun kaagad ang initial feelings mo dahil you're experiencing something new. Correct. Pero pag nakagis na mo na rin yan, magsasawa ka rin in a way, no? Pero what I'm saying here is, that is our fault. We have always para bang forgotten how to really look at things in a fresh way. Kadalasan parang we take things for granted already. Kung ano na yun nandiyan dyan, parang binabaliwala na natin. Pero sa totoo lang, Hindi natin ini-enjoy yung mga kaya ayoko mag-asawa eh. hindi natin ina-appreciate yung mga na-experience Kasi natin araw-araw. Teka muna, sabi niya kaya ayaw niya mag-asawa. Kaya wag natin siya bigyan ng kayanihan. Hindi, kasi pag nag-asawa Huwag ka nagpapaniwalayan, kunyari lang yun. baka yung asawa ko, mapagsawaan ako, ayoko magsawa siya eh. Ayan, kaya hindi ka nag-aasawa yan kasi ang iniisip mo. I find that hard to believe. Hindi, ganun din, di ba? Yung mga nag-aasawa.
somehow, after so many years being together, day in, day out, they take each other for granted. I mean, the couples. I mean, so parang ganyan ang nangyayari sa buhay natin. Nawawala yung pagtingin natin na Ang tamis bago. ng pagmamahalan. Pero pero yung ganon relationship, you can work on it. It's actually you have to work on it regular on a regular basis. As a matter of fact, lahat naman ng bagay ito nga ang ginagawa natin ngayon sa mundo ito. In other words, okay, every day, when we wake up in the morning, what is it that we have to do now? And knowing na we are not required to do anything. Right. Enjoy life. Yun lang ang talong dyan. Yun lang ang sagot dyan eh. So in other words, how do you enjoy life? By doing things that you are supposed to be doing that you enjoy, that you love to do. And yun ang responsibility mo to find out exactly what you really want. Ganun Or what Kaya you, nga, ang saya pag nandun ako, tapos Gimme. merong nandito at nagtutugtugan, di ba? Oo, sabihin Kaya mo. lagi ka lang dapat masaya. Oo. In other words, ano yung mga magpapasaya sa'yo? Ano yung mag-enjoy? Yung pag Ano yung ginawa mo? Ano ang makakapagpaligaya sa iyo? Ikaw lang ang makakasagot nun. Ang talong nga, ang kadalasan ginagawa natin is, buti pa sila, masaya. Bakit hindi ka rin magsaya? Gusto mo bang hindi ka masaya? Or Diba? nakakagalian mo na yung reklamo lang. Reklamo lang. Reklamo ka na reklamo. Bakit gano'n? Bakit kaya sila lang ang pinagpala ng Diyos? Yan. Ayan, yung mga tanong na ganyan pa. At bigat daw, Sir Ang Tato. bigat naman ng Kamalayan na biglang liko. Ayan na nga, biglang liko na kayo eh. Para lang talaga si Sir Willie talaga. Oo. Tsaka ang tanong ko, meron ba namang taong gusto hindi siya masaya? Meron ganon? Meron. Meron. Alam mo pag yun ang choice mo. Kasi Meron kang take doon. paniniwala yan eh. Na hindi, Tsaka may benefit yan. Oo. may Hindi. benefit ang hindi pagiging masaya? Oo. Anong nagkakaroon sa kanila? Nakaawa sa iyo yung mga tao. Kulang ka sa pansin. USA, uhaw sa atensyon. Pero pag hindi ka masaya, sabihin wala kang makitang maganda sa buhay mo. Sa bagay. Oo, totoo Pero yun. ang isa pang rason dyan, bakit hindi ka masaya, ay ikaw ay talagang hindi mo na iniisip na ikaw ang gumagawa talaga ng takbo ng buhay mo. Akala mo depende ang kasayahan mo sa ibang tao. Hindi. Tama, si Texter nagsabi, Pag galit sa mundo, yun ang mga ayaw maging masaya. Tama ka. Texter. Sino man ikaw, Texter. Alam mo bakit Yung din mga galit sa mundo talaga, yan. Alam mo bakit galit sa mundo yan? Ang experience niya, puro negative din. At na-experience mo yung mga negative kasi yun din ang tinatanim mo. Paulit-ulit mo nang reklamo nga eh. Wala kang experience na masaya. Puro nakakainis. Tapos naghahanap ka ng bagong resulta ng kakaiba. Pero since yun at yun ang... puro negative yung tinanim mo. So, puro negative yung lalabas sa Alam mo, buhay mo. tatanda mo, yung pag sinasabi mo lalo, ayokong maging masungit, ayokong nakakainis, ayokong yung ayaw mo, since sinabi mo yung nakakainis, Ikaw yun. nakakasungit, yun din ang mangyayari. Saka ikaw pa rin Hindi, yan. sige na nga, hindi ko na nga sasabihin na hindi ka makakarating. Albert. Ha? Tamo na, pag sinabi ni Joyce, hindi ka makakarating, ganun. Hindi ko naman pupunta. Hindi, pupunta ako. Ako ba, naligo na ako, lalabas na lang ako. Huwag na lang. Sabi ko, huwag na lang, aabutin ko doon. Ay, So, in other words, Kasalanan ni Joyce. Ano na talaga kailangan natin gawin? Nag-manifest. So, ano na talaga kailangan natin gawin? ano na nga para ba? matapos? Yun na nga, we have to celebrate what we want to do. In other words, lahat ng mga gagaya ngayon, bagong taon ngayon, January pa, lahat ng mga bucket list nyo, ilista na ninyo kung ano man yung mga nandiyan dyan. Yung gusto nyo mangyari sa buhay Huwag na nyo. ninyong isipin na hindi nyo magagawa yan. Isipin nyo, pwede mangyari yan, ilista na ninyo. Tapos itawag nyo sa amin kung gusto nyo tulungan namin kayo, paano nyo ma-manifest yan. Madali lang yan. So, mga ganyang bagay ay binibigay namin sa mga seminars namin. Pero kung ayon sa seminar, di makinig kayo dito araw-araw kahit pa paano na nabibigay namin ng lubusan yung mga ganyang klaseng mensahe, no? So, gumawa kayo ng bucket list. Yung bucket list na hindi lang yung
Alam niyo ang bucket list, sa akin kasi iba yung bucket list ko eh. Bakit hindi list? In other words, gusto kong magpunta abroad. Bakit hindi? Ayan ang kwan eh. Gusto kong Oo nga, magkaroon no? ng bagong girlfriend. Bakit hindi? Ayan. So, yun ang Bakit bucket nga list. ba hindi, Tato? Oo nga, Yun na ba't nga, hindi? gusto ko nga eh. Oo. So Parang, gagawa tayo ba't hindi nagmamanifest? Alam mo, Tulungan na nga natin to si hindi, Tato. ganito lang yan eh. Hindi, ganito lang yan. Alam mo, sa totoo lang, Pag na- nandiyan ang naman ang hirap- babae, hindi mo pinapansin, Hindi, Tato. ang hirap kasi ng nakatapat ko sa kamalayan ko eh. Okay, ganito okay. O sige, 1 minute na lang tayo. Sige nga, kaya nga, masasabi ko medyo umangat na yung kamalayan ko. So yung mga nakakatagpo kong umangat ang kamalayan, mga almost kasing edad ko rin, no? May ganong factor pa. Choosy pa ito. So in other words, Paano? ayan. Si Albert kasi nagturo sa akin eh. Sabi sa akin, pare, Hindi ako pag nakakilala ka pag nagde-date ka ng medyo lagpas na ng 20, tanda na yan. Ay, sabi ko ganun ba yun? bad influence. Ayo, ikaw pala naman, Albert eh. Ayan, sige, ano na. Akin lang yun. Biro lang. Okay, paalam na tayo at tapos ang programa natin. Okay, salamat sa pagpakinig. Sana medyo naintindihan nyo. Kung may questions kayo tungkol o certain things na hindi nyo masyadong naintindihan, at tama nga si Willie, medyo malalim today, mag-text kayo para mapaliwanag namin. Ma-explain pa namin further. Yes. Okay? So si Albert Padlan po to. Hanggang bukas po. Thank you for listening. So, tayo ay magpapaalam ng pansamantala. Bukas ay nandito na naman kami. Antabayanan po ninyo ang programang Tropang Pak na Pak at susundan ng Phenomenon, The Return of Danny Atienza and Michelle. So, maraming salamat po. Ikaw si? Tato Malay. At ako naman po si Joyce Molon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang bukas pong muli. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club.